Kabanata 6801. Nanliit ang mga mata ni Blade nang marinig niya ang sinabi ni Clarion, ngunit wala siyang ibang sinabi. Binigyan niya si Harvey ng isang apologetic smile at saka inutusan ang kanyang mga tauhan na pansamantalang dalhin si Harvey sa bilangguan sa likod. Bagamat ito ay walang iba kundi simbolismo, alam ni Blade na gusto lang ni Clarion na gamitin ang pagkakataong ito para maging kasuklam-suklam si Harvey. Nang kukunin na si Harvey, inilabas ni Clarion ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Maya-maya pa ay muling sinipa ng malakas ang pinto. Pagkatapos, lumitaw ang mga kasama ni Durandal na may hapis na ekspresyon. Pinamunuan sila ng isang lalaking mahaba ang buhok at isang babaeng naka-face mask. Nang makapasok na sila sa courtroom, tinanggal ng babae ang kanyang maskara. Napakalungkot niya na para bang namatay ang kanyang asawa. Tungkol naman sa lalaking mahaba ang buhok, habang nawalan siya ng daliri at nakabenda ang kamay, may masamang aura na nagmumula sa kanya. Mandy, paano mo napatay ang fiancé ko? Papatayin kita. Agad na napuno ng galit ang babae nang makita si Mandy. Agad siyang tumakbo pasulong. Gustong pigilan ng mga tauhan ni Blade ang babae, ngunit agad itong lumapit kay Mandy at sinampal ito. Sampal. Sinampal ng malakas si Mandy kaya napaatras siya ng ilang hakbang. Sumunod, hinablat ng babae ang buhok ni Mandy at hinila siya, at muling sinampal. Sampal. Pagkatapos ng isang dosenang sampal, namamaga na ang mukha ni Mandy. Pagkatapos lamang niyang ihinto ang pagsampal ay nakapagtanong si Mandy, "Sino ka?" "I'm Durandal's fiancé, Neve Foster," sagot ng babae habang hawak-hawak si Mandy sa buhok. "Pinatay mo ang aking kasintahan, at tinanong mo ako kung sino ako." Napasigaw si Mandy sa sakit, ngunit matigas pa rin niyang sinabi, "Walang kinalaman sa akin ang pagkamatay ni Durandal." Sampal. "We're supposed to take your word for it. Obviously, sinabi mo kay Harvey na patayin siya. And you claim that you have nothing to do with this. Isang tao, patayin mo siya." Habang nag-uutos si Neve, lumapit ang mahabang buhok at ang iba pa, malamig na nakangiti. May hawak pang punyal ang isa sa kanila. Halata namang gusto nilang patayin si Mandy noon pa man. Nang makita ni Blade ang nangyari, mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na pigilan sila. Huwag nilang hawakan si Mandy. Sa oras na ito, sinipa rin ni Harvey ang pinto ng kulungan sa isang sipa. Nang marinig niya ang kaguluhan, dali-dali siyang lumabas. "Sino ang nang-ahas na hawakan si Mandy?" "Ginawa ko," sigaw ni Neve. "Sinasabi ko sa iyo ngayon na wala ako dito para magsalita tungkol sa hustisya. Nandito ako para maghiganti. Papatayin ko lahat ng humahadlang sa akin." Halata namang may sense ang ginawa niya para sa isang kamamatay lang ng kanyang fiancé. Kahit napatayin niya si Mandy, makukulong siya ng 2 hanggang 3 taon batay sa kung paano nagtatrabaho ang Grand City. Maaaring kalimutan ng isa ang tungkol sa anumang iba pang parusa para sa kanya. Nakita ni Neve si Harvey at nagbigay ng malamig na ngiti. "Ikaw ang kinatawa ng Martial Arts Alliance. You're powerful, right? I'm going to kill your girl right before you today. Wala kang magagawa sa akin." Matapos mag-order si Neve, lahat ng lalaki at babae sa tabi niya ay nagsiwalat kung ano ang nasa ilalim ng kanilang manggas. Lahat sila ay nakasuot ng martial art weapons, ang Rainstorm Needles. Ito ay isang bagay na 10 beses na mas mahusay kaysa sa mga baril kapag nagta-target ng mga martial artist. Gayunpaman, hindi pinansin ni Harvey silang lahat at nagpatuloy sa pagsulong. Malamig niyang bulalas, "Tumigil. Kung sino man sa inyo ang magpapatuloy sa pag-atake kay Mandy, lulumpuin kita." Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Neve. Bakas lang sa mukha niya ang pagkadismaya habang nakatitig kay Harvey. "Sino ka sa tingin mo, Harvey? Do you think you're in a position to make me stop just by telling me? Are you having heartaches for her? I'm going to hurt her right before you now." Sinipa ni Neve si Mandy sa lupa at saka tinapakan ang tiyan niya. "Bruha ka, bruha. Tingnan natin kung sino ang makakapigil sa iyo ngayong gabi. Patay na si Durandal, at ayaw ko nang mabuhay pa."
Hindi ako titigil hanggat hindi ka namamatay. Pagkatapos, inihayag ni Neve ang Rainstorm Needle sa ilalim ng kanyang manggas at inilagay ito sa ulo ni Mandy. Kung isa sa aktibo niya ito, agad na sasabog ang ulo ni Mandy. Whoosh! Humakbang si Harvey nang makita ang nangyari. Habang siya ay mukhang mabagal, bigla siyang nawala sa kinatatayuan niya. Galit na sumigaw si Lani na nasa likod na nag-e-enjoy sa palabas habang napalitan ng gulat ang ekspresyon nito. Harvey! Nakaramdam din si Neve ng panganib, at gusto niyang buhayin ang Rainstorm Needles na may ligaw na ekspresyon. Sumugod din si Blade at ang iba pa, na gustong itigil ang susunod na mangyayari. Gayunpaman, napakabagal pa rin nila, gaano man kabilas ang kanilang paggalaw. Nang magsimula na silang mag-react sa mga nangyayari, humarap na si Harvey kay Neve at hinawakan ang kanang kamay niya para hindi niya ma-activate ang Rainstorm Needles. Pagkatapos, pilit niyang pinaikot ang kanang kamay sa kakaibang anggulo, at itinutok ang mga karayom sa mismong ulo ni Neve. Napasinghap ang lahat sa nangyari. Una, walang inaasahan na maglakas loob si Harvey na kumilos sa ganitong sitwasyon. Pangalawa, walang umaasa na si Harvey ay gagalaw at aatake sa bilis na lampas sa kanilang imahinasyon. Sampal, sinampal ni Harvey ang mukha ni Neve nang hindi isinasaalang-alang ang reaksyon ng iba. Hindi siya nakabunot ng kahit anong suntok, at umubo si Neve ng isang subo ng dugo. May ilang ngipin pa nga sa dugo. Isang sampal lang, at halos masugatan na nito ng tuluyan ang mukha ni Neve. Walang makapagsalita nang makita ang nangyari. Sa ganitong lugar at sitwasyon, hindi lang naglakas loob si Harvey na i-hostage ang isang tao, kundi sinampal din siya nito. Ni hindi nila maisip kung ang mundo sa labas ay nagbago na o kung si Harvey lang. Gayunpaman, kailangan nilang aminin na si Harvey ay sobrang dominante. At least, sa sandaling ito, wala nang nang-ahas na maliitin siya. Tumulo ang luha ni Mandy. Alam na alam niya ang pagkatao nito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi biglang aatake si Harvey, dahil noon pa man ay gusto niyang gumawa ng mga bagay pagkatapos ng malaking pagpaplano. Gustong itaas ni Blade ang espada sa kanyang kamay, ngunit pinikit lang niya ang kanyang mga mata. May isang linya na hinding-hindi dapat lampasan. Ang mga tumawid dito ay papatayin. Halata kay Harvey na si Mandy ang linya niyang iyon. Naisip ni Neve, Lani, at ng iba pa na kapag nakuha na nila si Mandy, ilalagay nila ito sa bag. Kaya nilang gawin ang gusto nila kay Harvey. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ganoon kabangis ang itutugon ni Harvey. How dare you, Harvey? Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay nag-react si Clarion sa nangyari. At habang winuwagayway niya ang kanyang kamay ay agad namang sumugod ang lahat sa paligid niya. Lahat sila ay nagtaas ng Rainstorm Needle sa kanilang mga kamay, tinutukan si Harvey. Parang gagawin nilang bahay pukyutan si Harvey kung maglakas loob siyang gumawa ng panibagong hakbang. How dare you touch me? Even my dad never hit me. You have a death wish. You're just a powerless representative. Kahit na may kapangyarihan ka, natukoy na ang pagkamatay mo pagkatapos ng hayagang ginawa mo kanina. Namula ang mukha ni Neve sa galit. Maaaring wala akong magagawa sa iyo kung hindi mo ako hawakan, ngunit ngayong ginawa mo ito, walang sinuman sa mundong ito ang maaaring magprotekta sa iyo. Bakas sa mukha ni Neve ang galit. Malinaw, naniniwala siya na si Harvey ay mamamatay sa paggawa ng isang bagay na tulad nito ng walang takot. Kahit ang mga Diyos ay hindi siya kayang protektahan ngayon. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung sasalakayin mo ang babae ko bago ako? Sinampal muli ni Harvey ang mukha ni Neve. Kung mag-aaksaya ka ulit ng hininga, ang Rainstorm Needles na nakatali sa palso mo ay biglang mawawalan ng kontrol at papatayin ka. Kung nangyari iyon, walang mag-aaksaya ng oras para parusahan ako sa pagsampal sa iyo kanina. Walang magpo-protekta sa isang taong namatay na, sabi ni Harvey habang nakatingin kay Mandy sa di kalayuan, hudyat na lumapit siya. Nang matiyak ni Harvey na okay na si Mandy, nakahinga siya ng maluwag. Nang makita ni Blade ang nangyari, bigla niyang itinaas ang espada sa kanyang kamay na may madilim na ekspresyon at itinutok ito kay Harvey. Then,
He said coldly, Mr. Harvey, lahat ng ginawa mo ngayon lang ay itigil. Huwag magdulot ng kaguluhan sa loob ng korte. Habang nagkamali ka, kinansela sila ng iyong mga gawa. Gayunpaman, dapat mong bitawan siya ngayon. Kung hindi, kung may mangyari sa kanya, mapipilitan akong kumilos. Marami sa mga taga Grand City ang kinabahan nang marinig nila ang mga salita ni Blade. Ganyan siya, kailangang sundin ng lahat ang mga alituntunin at batas ng lungsod, kahit sino pa ang dumating para sabihin sa kanya. Kinagat ni Clarion ang kanyang labi at sinabing, Harvey, hayaan mo na si Miss Neve, at magiging maayos din ang lahat. Kung ipagpatuloy mo ito, hindi mo kami masisisi kung bakit kalalabanan namin. I'm sorry, pero simula nang painan mo ako at hinayaang saktan siya ni Neve, wala nang halaga sa akin ang mga tinatawag mong rules and laws. Hindi ba nakakatuwa kapag ikaw mismo ang Year-Okon ang parehong mga alituntunin at batas na iyon, ngunit inaasahan mo rin na ang iba ay magtitiwala at susunod sa kanila? Malamig na sagot ni Harvey. Gusto ko ng helicopter at pauwiin si Mandy. Kung ligtas siya, ligtas kayong lahat. Kung mas masaktan pa siya, papatayin ko kayong lahat. Naging sobrang dilim ang ekspresyon ni Blade nang marinig niya ang sinabi ni Harvey. Para sa isang tulad niya, na sumunod sa mga batas ng Grand City sa buong buhay niya, ang sinabi ni Harvey ay isang matigas na tableta na lulunukin. Ang punto ay tama si Harvey. Habang mukhang nagkataon lang ang nangyari, nagresulta ito sa sadyang pagpapabaya ni Lani. Hindi ba biro ang gusto nilang sundin ni Harvey ang rules kapag sila mismo ang unang lumabag sa rule? Gayunpaman, si Neve ay tila hindi siya nabantaan. Siya ay nasa estado na ng galit na galit, at ngumiti siya. Pinatay mo ang fiancé ko tapos sinampal mo ako. Sa tingin mo makakaalis ka ng ganito lang. Mangarap ka, kahit mamatay ako ngayon, kakalad ka rin kita pababa sa libingan kasama ko. Bas again. Hinigpitan ni Harvey ang hawak at pinitik ang kanang braso ni Neve. Pagkatapos, kinuha niya ang rainstorm needles at itinutok muli sa ulo ni Neve. Ang simpleng pagkilos na ito ay nagpakita ng determinasyon ni Harvey. Halos mapasigaw si Neve sa sakit dahil hindi niya napigilan ang panginginig sa sakit ng bali niyang braso. Gayunpaman, ang kabaliwan sa loob niya ay nawala din sa oras na ito. Nakakuha siya ng sandali ng kalinawan habang natatakpan ng pawis ang kanyang mga noo. Habang ang iba ay hindi kailanman mangangahas na patayin siya o matatakot sa kanyang katayuan, mula sa ginagawa ni Harvey, ang pagpatay sa kanya ay ang susunod na lohikal na hakbang para sa kanya. Teka, hindi. Saglit na nagngangalit si Neve bago likas na umiyak. Ngunit nang sabihin niya ang mga salitang iyon, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Nakaramdam siya ng hiya sa sarili niyang kahinaan at takot sa kamatayan. Nakaramdam din siya ng galit at pagkadismaya at the same time. Ayaw niyang umiyak pero ginawa niya pa rin. Kamatayan. Maaari nitong ibunyag ang tunay na sarili sa karamihan ng oras. Si Neve na nakaramdam ng hiya ay mabilis na umungol muli pagkatapos niyang kagatin ang labi saglit. Just kill me already, Harvey. Sino sa tingin mo ang tinatakot mo sa pagiging makulit? Hindi pinansin ni Harvey si Neve at tumingin lang sa iba na may kalmadong ekspresyon. Gumawa ng paraan at ihanda ang aking mga kahilingan. Si Clarion, ang mahabang buhok na lalaki, at ang iba pa ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin ngunit hindi nagbukas ng landas. Naniniwala sila na walang lakas ng loob si Harvey na talagang gamitin ang rainstorm needles. Gayunpaman, tila nabasa ni Harvey ang kanilang isipan habang mahinahong sinabi niya, maaaring pakiramdam mo ay hindi ako maglalakas loob na patayin si Neve dito at ngayon. Ngunit nakalimutan mo ang isang bagay. Nabali ko na ang kanyang braso. Kung hindi siya mapapagamot sa loob ng isang oras, hindi lamang siya mawawalan ng braso, ngunit kung siya ay magkaroon ng impeksyon, at maaari siyang mamatay. Wala akong pakialam kung mabuhay man siya o hindi. Kung mamatay man siya dahil doon, wala itong kinalaman sa akin. Hindi ba? Katwiran ni Harvey, na natatawa. Ngunit matapos marinig ang katwiran ni Harvey, naramdaman ni Neve na unti-unting nanlalamig ang kanyang katawan. Si Clarion at ang iba pa ay may madilim na ekspresyon.
Pagkaraan ng ilang sandali, sumigaw si Clarion, umalis ka at kumuha ng helicopter dito. Tingnan natin kung paano niya balak tumakas. Halatang may ibang iniisip si Clarion para kay Neve, at hindi niya kayang panoorin itong mamatay dito. At sigurado siya na sa kapangyarihan ng Grand City, hanggat nakagawa ng krimen si Harvey, may paraan sila para maibalik siya saan man siya tumakas. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6805. Nagpalitan ng tingin ang lahat ng tauhan ni Clarion. Ayaw nila pero wala silang choice kundi umatras. Malinaw na hindi nila basta-basta kayang panuurin si Neve na mamatay ng ganoon. Mabilis na sinenyasan ni Harvey si Mandy, senyales na lumabas ito kasama niya. Ilang sandali pa, nakarating sila sa isang bakanting espasyo sa ibabaw. Isang armadong helicopter ang naghihintay doon. Inilipat nila ito dito mula sa kung saan, at ito ay pinainit din. Kinuha ni Harvey si Neve na hostage at dinala si Mandy sa helicopter. Pero bago pa man sila makalapit, dumating ang daan-daang lalaki at babae na nakauniporme at pinalibutan sila. Lahat sila ay armado ng mga armas tulad ng rainstorm needles at royal flushes, na espesyal na idinisenyo laban sa mga martial arts masters. Kung gagamitin ng mga ito, ang pinsala na maaari nilang idulot ay magiging mapangwasak. Sa tingin mo ba talaga makakatakas ka, Harvey? Lumabas si Lani mula sa likod ng karamihan. Talagang naghanda ako ng helicopter para sa iyo, ngunit maglakas loob ka bang umakyat? Kung gagawin mo, marami kaming sandata para ibaba ito para pareho kayong mamatay. Tumingin si Harvey kay Lani, na tila may katwiran sa kanyang mga kilos. Malamig siyang ngumiti at sinabing, dahil gagawa ka ng ganyan, tapos na tayo dito. Halika, hayaan mo na ang mga tao mo na kumilos. Tignan natin kung sino ang unang mamamatay, ako man o si Neve. Nagdilim ang ekspresyon ni Lani nang marinig ang sinabi ni Harvey. Bagamat siya ay medyo makapangyarihan, at gayon din ang mga lalaki at babae sa ilalim ng kanyang utos, alam niya kung gaano kalakas si Harvey. Maliban na lang kung may kapangyarihan siyang patayin siya sa unang sandali ng labanan, kung hindi, halos tiyak na mamamatay siya. Walang magawa si Lani kundi huminga ng malalim at nagpanggap na mahinahong nagsalita. Hindi simple ang pagkakakilanlan ni Neve. Isa siya sa mga tagapagmana ng isa sa 7 pamilya ng Grand City. Kung papatayin mo siya, lahat ng malapit sa iyo, kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan, ay mamamatay dahil dito. Tumanggi akong maniwala na papatayin mo siya dito at ngayon. Ngunit kung hindi ka maglalakas loob na patayin siya, may punto ba ang pagsasabi ng mga salitang iyon? Hindi lamang nito magagawang alisin ang hinala sa iyo, ngunit ang pinakamahalaga, ito ay magkakasala sa iyo ng isang krimen. Kapag nangyari iyon, kahit na wala kaming sapat na ebidensya o saksi, maaari ka pa rin naming patayin. Sabi ni Lani na may malamig na ekspresyon. Harvey, kahit na hindi ka talaga natatakot mamatay, kahit hindi mo isasaalang-alang ang sarili mong kaligtasan, kailangan mong isaalang-alang ang kaligtasan ng mga tao sa paligid mo, tama ba? Kalimutan mo na ang lahat, at tingnan mo lang si Mandy. She's in her prime and so pretty too. You're going to let her die together with you. Malamig na sabi ni Harvey, enough with your words, Lani. Wala na akong tiwala sa Grand City. Nung una, sinundan ko si Blade dito dahil naniniwala ako na kahit papaano ay magkakaroon ng patas ang lungsod sa pakikitungo nito. Pero ano ang nakuha sa akin ng kooperasyon ko? Ginawa mo pa rin ang gusto mo. Don't tell me na hindi mo alam na sasampalan siya ni Neve. Libo-libo ang mga tao dito. Kung wala ang inyong kasunduan, pipigilan sana nila sila, di ba? At higit sa lahat, na wala ang kinauukulan, ikaw, sa ganong kritikal na oras. At ang pinto ng kulungan na dapat sana ay magpipigil sa akin ay madaling mabuksan. Naningkit ang mata ni Harvey habang nakatingin kay Lani. Puro pangungulila ang makikita sa kanyang mga mata. Sinabi mo na ginagawa mo ang lahat ayon sa inyong batas. Ngunit sa totoo lang, gusto mo lang palakihin ang mga bagay-bagay.
Sa kabila ng pagiging ahente ng hustisya ngayon, kung ano ang nangyayari ngayon ay ang pinakagusto mo. I'm the representative of Country H Martial Arts Alliance, which makes me the leader of Grand City in name. Gustuhin mo man akong tanungin o set up, dapat isaalang-alang ninyong lahat ang kahihinatnan ng inyong mga aksyon. Pero paano kung ako ang unang gumawa nito? Iyon ay magbibigay sa inyo ng dahilan para atakihin ako, di ba? Aaminin ko na ito ay talagang pabor sa iyo, Lani. Ngunit ipinakita rin ito sa akin ang katotohanan tungkol sa Grand City. Mga panuntunan at batas na umiral mula pa noong unang panahon. Lahat ng mga ito ay mga biro at dahilan. Nakinig si Blade kay Harvey na may madilim na ekspresyon, na para bang hinahamon ang kanyang mga paniniwala. Samantala, nanatiling kalmado si Lani. Huminga siya ng malalim at malamig na tugon, "Stop wasting your breath, Harvey. You either give up and surrender, or you will capture. There's no other option. Justice is on our side today, and we even have the numbers to back up it. Don't delude yourself to think you can beat US. Bibigyan kita ng 1 minuto. Iyuko ang iyong tuhod at sumuko. Kung hindi, huwag mong asahan na magiging maluwag ako sa Martial Arts Alliance." Naramdaman din ni Neve na may perpektong kahulugan ang argumento ni Lani. Naniniwala rin siya na hindi siya mangangahas na patayin ni Harvey. Wala siyang pakialam sa rainstorm needles na nakatutok sa kanyang ulo at sinabing, "Huwag kang mag-alala sa akin. Gawin mo lang at patayin silang dalawa." Maghiganti kay Durandal. Nagdilim din ang ekspresyon ng mukha ni Clarion at ng iba pa. Humakbang sila, na parang gustong patayin si Harvey anumang oras. Biglang may malalakas na tunog ng pagpuputol na parang pinalibutan sila ng wala saan. Daan-daang helicopter ang tila lumapit sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Agad na binuksan ng mga helicopter na ito ang kanilang spotlight at inilawan ang lugar. Kasabay nito, isang mahinahon na boses ang nagmula sa isang loudspeaker. Si Ethan ng Sword Camp, mula sa Southlight Military, ay dumating sa Grand City kasama ang 500 sundalo mula sa Sword Camp. "Nakarating kami sa Grand City." Ang kanilang nakakatakot na boses ay tila umabot sa langit sa itaas. Pagkatapos, ang mga numero ay agad na tumalon pababa mula sa mga helicopter. Blag blag blag. Malakas silang lumapag, at yumanig pa ang lupa. Nagdilim ang mga ekspresyon ni Lani, Neve, at ng iba pa. Hindi nila inasahan na may hahamon sa pagmamalaki ng Grand City sa lugar at oras na ito. Ngunit nang marinig nila na ang mga taong ito ay nagmula sa maalamat na Sword Camp at naramdaman ang aura mula sa kanilang lahat, mas nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey. Laking gulat niya nang dumating si Ethan. Nagdala pa siya ng 500 sundalo mula sa Sword Camp. Tatangkain ba niyang sirain ang buong Forbidden Wasteland? Agad na pinalibutan ng 500 sundalo ang buong Forbidden Wasteland habang kalmadong pinagmamasdan ni Harvey kung paano umunlad ang mga pangyayari. Lahat sila ay may espada sa kanilang baywang, at ang kanilang kanang kamay ay nasa hawakan. Habang hindi pa nila nabubunot ang kanilang mga espada, naglalabas sila ng masamang aura sa paligid nila. Sinanay ni Harvey ang bawat isa sa kanila, at lahat sila ay nakipagdigma sa kanya noong nakaraan. Nang makita nilang ganap na hindi nasaktan si Harvey, napuno sila ng excitement at ginhawa. Gayunpaman, dahil sa kanilang mga utos, wala ni isa sa kanila ang pumunta para sumaludo sa kanya. So, ito ang sikat na Forbidden Wasteland of World City. Sinabi na ang mga taong nakakulong dito ay hindi na makakaalis. I wonder if the Sword Camp can leave this place in one piece. Si Ethan, na nakasuot ng uniforme ng militar, ay tumalon mula sa helicopter sa kalagitnaan ng hangin. Nakasuot siya ng kapa at nakasuot ng puting guwantes. Habang mukhang luma ang espadang nakasukbit sa kanya, may aura mula rito na tila nilalamon ang sinumang maglakas loob na tumingin dito. Si Ethan ng Sword Camp, ang nangungunang True Warrior ng 4 na True Warriors ng Country H Ministry of Defense. Kaya niyang kontrolin ang buong lugar sa pagdating niya. Nagdilim ang ekspresyon ni Lani habang malamig na sinabi, "Kaya, ikaw ang sikat na True Warrior,
si Ethan. Ano ang gusto mo kapag bumisita ka sa Forbidden Wasteland sa gabi at sa ganitong militanteng paraan? Samantala, malamig na tanong ni Clarion, ang lugar na ito ay nakatago. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Dahil isa ito sa mga bihirang base na pinananatili ng Grand City sa labas ng kanilang mga limitasyon sa lungsod, walang makakaalam tungkol dito maliban sa mga mula sa Grand City. Gayunpaman, nagawang pangunahan ni Ethan ang kanyang mga squad dito. Siyempre, nabigla sila. Itinapat ni Ethan ang kanyang hinlalaki at daliri sa hilt ng kanyang espada at sinabi, ang Sword Camp ay isa sa 7 espesyal na puwersa sa bansa H. Normal lang para sa amin na magkaroon ng akses sa ilang impormasyon, di ba? Napakunot ang noo ni Lani nang marinig ang tungkol dito ngunit inayos ang sarili at sinabing, ayon sa pangako sa pagitan ng Grand City at ng Four Pillars, ang Grand City ay may extraterritoriality sa loob ng bansa H. Ang aming katayuan ay kakaiba sa bansang ito. How dare you lead the Sword Camp into our territory? Walang pakialam na sinabi ni Ethan, ano ang kinalaman sa amin ng pangako mo sa Four Pillars? Ang pinuno ng Sword Camp ay ang Chief Instructor at hindi ang Four Pillars. Ikaw, nabulunan si Lani nang marinig ang sinabi ni Ethan. Anong balak mo, Ethan? Magsisimula ka ba ng rebelyon? Rebelyon, hamalakhak si Ethan. Ang Sword Camp ay nakipaglaban sa 5 pinakamakapangyarihang bansa sa mundo sa battlefields at pinatayo ang ating bansa sa tuktok ng mundo. Ang aming reputasyon ay kilala sa mundong ito. At sasabihin mo na sinusubukan naming magsimula ng rebelyon. Are you trying to humiliate us? Or are you trying to humiliate the Chief Instructor? Or are you trying to humiliate our country? Kung hindi mo sinusubukang maghimagsik laban sa amin, bakit hindi mo sinunod ang pangako sa 4 na haligi? Ganti ni Lani, maaari kong lipulin kayong lahat sa ilalim ng aking mga utos. Kahit nasirain ang Grand City ng buong Sword Camp, ang Ministry of Defense ay hindi maglalakas loob na magsalita ng kahit ano. Ang Grand City ay nasa labas ng karaniwang sistema sa loob ng bansa H. Gayunpaman, ang katotohanan ay ito ay isang lugar kung saan ang lahat ng sacred training grounds ay sama-samang nagtitipon. Maging ito ay bansa H sa kasalukuyang anyo nito o nang ang lahat ng iba pang mga dinastiya ay pinasyahan ito ay palaging isang hindi mahawak ang pangkat. Not to mention na sila ay protektado ng 7 families pati na rin ng iba pang sacred training grounds. Kung magpasya silang lumaban, ang kapangyarihang matatawag ng Grand City ay maaaring higit pa sa maiisip ng iba. Iyon ang dahilan kung bakit naniwala si Lani na mayroon silang pagkakataong lumaban kahit na nakaharap nila ang maalamat na Sword Camp. Nauuna talaga ang reputasyon ng Grand City. And you're really quite impressive yourself, sabi ni Ethan habang pinapalakpak niya ang kanyang mga kamay. Kung ibang tao, nanginginig na sila sa lupa, di ba? Sa kasamaang palad, nakalimutan mo na nakaligtas kami sa totoong mga larangan ng digmaan. Hindi kami natatakot sa kamatayan. Bukod sa punong instructor, ang bawat sundalo sa kampo na ito ay isang hari ng sandata. Kahit na, gusto mo bang sumalungat sa amin? Gusto bang mawala ang Grand City sa mga talaan ng kasaysayan? Pagkasabi niyon, tuluyang nawala ang ngiti sa mukha ni Ethan. Napalitan ito ng hindi masabi na intensyon na pumatay. Halatang hindi siya nagbibiro sa sinabi niya. Gagawin niya talaga. Mabuti, walang magawa si Lani kundi tiisin ito, dahil sigurado siyang sa puntong ito, hindi kalaban ang mga taong nakadestino dito sa Forbidden Wasteland. Sumuko na kami, pero kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang ginagawa mo dito, tama? Muntik ko nang makalimutan, nakangiting sabi ni Ethan. Mula ngayon, ang Sword Camp ay magiging garrison dito para sa pagsasanay. Mula ngayon, ito ay magiging restricted military zone. Sword Camp ang kokontrol sa lahat ng tauhan at asset sa lugar na ito. Maaari mong piliin na magprotesta o magsampa ng reklamo, ngunit bago ko ito bawiin, kung sino man ang tumanggi na sumunod sa utos ng Sword Camp, sila ay papatayin. Ngayon, set up ang restricted military zone. Sa sandaling ginawa ni Ethan ang utos na iyon,
ang lahat ng mga sundalo ay naglabas ng talang mula sa kanilang mga lagayan. Kasabay nito, si Clarion at ang iba pa ay nagsuot ng madilim na mga ekspresyon. Totoo na ang Forbidden Wasteland ay isang natatanging lugar at ang Grand City ay mataas at makapangyarihan. Gayunpaman, kung ang Sword Camp ay itinalaga ang lugar na ito bilang isang restricted military zone, kung gayon ayon sa mga patakaran, ang lahat ng tauhan at asset dito ay sasailalim sa jurisdiction ni Ethan. Maging ang Grand City ay mawawala ng extraterritoriality kung ganoon ang kaso. Maging si Ethan ay maaaring magpasya kung ano ang gagawin sa kanilang buhay. Tahimik na nakatayo doon si Harvey. Karaniwan, hindi niya gustong gamitin ang kanyang impluwensya laban sa iba. Dahil ang mga tao mula sa Grand City ay gustong gumamit nito, wala silang ibang pagpipilian kundi ang magpasakop, at ngayon ang Sword Camp ay nagbigay sa kanila ng panlasa ng kanilang sariling gamot. Ito ay tinatawag na pakikipaglaban sa apoy sa apoy. Ethan, lumagpas ka na sa linya. Sabi ni Lani na nakakunot ang noo. Bilang tagapagmana mula sa isa sa 7 pamilya ng Grand City, hindi niya ito tatanggapin sa paghiga. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gawin itong isang restricted military zone? Hindi ka ba nag-aalala na may tatawirin ka kapag kumilos ka ng walang parusa? Mahinahong sabi ni Ethan. Kami ang Sword Camp at laging handa para sa digmaan. Ito ang pinakadakilang pribilehiyong ipinagkaloob sa amin. Ngayon, mayroon akong mga dahilan para maghinala na ipinagkanulo mo ang ating bansa. Kalimutan ang tungkol sa paggawa ng lugar na ito sa isang restricted military zone. Kahit na gawin kong restricted military zone ang buong Grand City, walang masasabi ang iba. May mga dahilan ka, may galit sa mga mata ni Lani. Pagkatapos sabihin mo sa akin, ano ang mga dahilan nila? Parang nandidiri si Ethan. Sa status mo, wala kang karapatang malaman kung ano ang mga dahilan. Hindi niya ginawa iyon, bagaman. Talagang walang autoridad si Lani na malaman ang aktwal na katayuan ni Harvey. Sige, huwag nating sayangin ang ating oras. Sabihin sa iyong mga tao na ibaba ang inyong mga sandata, itaas ang kanilang mga kamay, at dumapa doon. Lahat ng mga kaibigan ko dito ay napakawalang pasensya. Kung magkasalungat ang magkabilang panig at aksidenteng nakapatay ng ilang tao. Well, ikakategorya ito bilang isang aksidente sa pagsasanay sa pagsasanay. Hindi namin kailangang pasanin ang anumang responsibilidad para dito. Kalmado ang mga salita ni Ethan, na para bang lahat ng sinabi niya ay may kabuuan at natural na kahulugan. Ethan, nanginginig sa galit si Lani. Ang Grand City at ang Ministry ng Depensa ay palaging may magalang na distansya sa isa't isa. Gagawin mo bang kaaway ang Grand City para lang sa lalaking ito dito? Naisip mo ba ang mga kahihinatnan, at kung ito ay katumbas ng halaga? Naiintindihan mo ba kung anong uri ng pressure ang kailangang tiisin ng buong Sword Camp at ng Ministry of Defense pagkatapos nito? Isa kang tunay na mandirigma. Hindi mo ba alam na dapat kang mag-isip ng 2 beses bago gumawa ng anumang bagay? Napangisi si Ethan. Stop using that on me. The best result for this is that you do you, and I do me. Siyempre, isasama natin si Mr. Harvey. Tulad ng para sa lahat ng iba pa, maaari mong kalimutan ang tungkol dito. Ang mga bagay ay hindi mangyayari ayon sa gusto mo. Galit na galit si Lani. Mr. Harvey, you're a true warrior, and you address him Mr. Where's your dignity? Walang pakialam si Ethan para magpaliwanag. Gayunpaman, halata ang kanyang saloobin. Puprotektahan niya si Harvey ngayon kahit anong halaga. Kung hindi dahil kailangan nilang protektahan ang tunay na pagkakakilanlan ni Harvey, ano ang magagawa sa kanya ng Grand City kapag ipinakita niya ito sa kanila? Hindi mapigilan ni Lani ang manginig sa galit dahil sa sinabi ni Ethan. Bago pa siya makapagsalita, hinawakan ni Neve ang kanyang braso at umiyak. Ethan, ano ang nangyari sa iyong konsensya? Pinatay niya ang aking fiancé, at ngayon ay nabali niya ang aking braso at kinuha pa ako bilang isang hostage. Paano mo sasabihin sa akin na huminto na? Malamig ding sinabi ni Clarion, kung ganoon nga, ano ang silbi ng pagkakaroon ng mga patakaran at batas sa mundong ito?
Una, naniniwala ako na makikita ni Mr. Harvey ang pagpatay kay Durandal sa ilalim niya. Pangalawa, naniniwala ako na karapat-dapat ka sa lahat ng nangyari sa iyo. Pangatlo, lahat kayong walang kabuluhan na Blue Bloods ay walang karapatang pag-usapan ang mga patakaran at batas dito. What a joke, walang pag-aalinlangan na sabi ni Ethan. Ramdam ni Neve, Clarion, at ng iba pa ang pagkulo ng kanilang dugo pagkatapos nilang marinig iyon. Ano ang dapat mong ipagmalaki, Ethan? Sabi ni Lani habang papalapit kay Ethan na malamig ang ekspresyon. Natatakot akong mabigo ang iyong pagsasanay sa pagsasanay at sonang militar. Ngayon pa lang personal na nakipag-ugnayan ang Patriarch ng Parkerville sa dakilang elder mula sa Ministry ng Depensa. Silang dalawa ay nagsilbi ng magkasama maraming taon na ang nakalilipas sa larangan ng digmaan. Nailigtas din niya ang iyong dakilang elder noon. Tingnan natin kung ano pa ang maaari mong gawin kapag naabot na sa iyo ang mga utos mula sa Ministry of Defense. Para kay Harvey at Mandy, bago natin linisin ang ating investigasyon, walang aalis. Kabanata 6810. Talagang kahanga-hanga ka, Ethan. Pero nang ahas ka bang sumalungat sa utos ng Ministry of Defense ng lantaran? Iminumungkahi ko na tawagan mo ang iyong dakilang elder. O baka hintayin mong tawagan kanya. Sabi ni Lani na parang nakakuha ng alas sa isang butas. Nag-aalala ako na hindi mo sinasadyang magdulot ng chain effect at mawala ang lahat. Malamig na sagot ni Ethan habang nakatitig kay Lani na may katulad na lamig sa kanyang mga mata. Para sa kanya, walang sinuman sa kanyang mga pinuno ang maihahambing sa kahalagahan ng punong tagapagturo. Pero ang problema, hindi niya maipaalam sa dakilang elder kung bakit niya ito ginawa. Kaya naman kahit ang isang determinadong tulad ni Ethan ay hindi napigil ang sumimangot. Gayunpaman, mabilis na bumalik ang kalmado niyang ekspresyon. Mukhang hindi gaanong makapangyarihan ang Grand City. Hindi lang wala kang magagawa sa akin, kundi kailangan mo pang gamitin ang iyong mga pabor at koneksyon mula sa nakaraan para pigilan ako. At ngayon, mas kumbinsido ako na inosente si Mr. Harvey. Kaya, pasensya na, pero ngayong gabi, wala akong pakialam kung sino ang tumawag sa akin, hindi ako titigil. Pagkatapos, inilabas ni Ethan ang kanyang phone at dinurog iyon ng kanyang kamay. Ganoon din ang ginawa ng iba pang 500 sundalo mula sa Sword Camp. Inilabas din nilang lahat ang kanilang mga phone at dinurog ito gamit ang kanilang mga kamay. Kapag tinatanong ng mga tao kung ano ang diwa ng isang sundalo, ito na. At ayon, inutusan agad ni Ethan ang mga tauhan niya. Ito na ngayon ay isang restricted military zone. Patayin ang mga tumatangging sumunod sa ating mga utos. Napataas ang kilay ni Lani nang makita kung gaano ka-decisive si Ethan. Ngunit nang maalala niya kung sino ang kanyang taga-suporta, agad niyang pinanatili ang kanyang karaniwang pagiging mabigat. Pinanliitan niya ng mata si Harvey at malamig na sinabi, Mr. Harvey, ngayong umabot na sa puntong ito, ang mga kahihinatnan ay lampas sa iyo at sa akin. Kung matalino ka, hayaan mo si Neve at kumbansihin si Ethan na umalis. Iyon ang makakabuti para sa ating dalawa. Kung magpapatuloy ito, mauuwi tayo bilang sinumpaang mga kaaway. Kung papatayin mo si Neve, gusto kong makita kung sino ang magdurusa sa kahihinatnan. Mabilis na ikanaway ni Lani ang kanyang kamay pagkatapos sabihin iyon. Hindi nagtagal, lahat ng lalaki at babae na nakasuot ng uniforme sa loob ng underground na kuta ay lumabas na may mga baril, at mga crossbow, royal flushes, at rainstorm needles sa kanilang mga kamay. Lahat sila ay malamig na pinapanood ang mga sundalo mula sa Sword Camp. Obvious naman na makipaglaban sila kung may mag-udyok sa conflict. Ang mga bagay ay lumaki upang ang isang laban ay maaaring magsimula anumang oras. Kalmadong nakatayo doon si Harvey habang nakatutok pa rin ang rainstorm needle sa ulo ni Neve. At paulit-ulit itong tinatapik ni Harvey sa kanyang ulo, na parabang bigla at hindi sinasadyang sasabog ang kanyang ulo. Nagdilim ang ekspresyon ni Clarion, at mapait na sinabi niya, Lani, hindi natin hahayaang mamatay si Neve. Nagpanggap si Lani na hindi ito narinig at sinabing, bibigyan kita ng 3 segundo. 3, 2. Bago niya magawa ang huling countdown,
Isang malakas na sonic boom ang maririnig na papalapit sa kanilang kinalalagyan mula sa malayo. Pagkatapos, isang figure ang lumitaw na lumulutang sa himpapawid. Sandali siyang nakatayo roon bago dahan-daang lumapag. Blag! Sa sandaling siya ay lumapag, isang pagsabog ng hindi nakikitang enerhiya ang lumawak palabas mula sa kung saan siya nakarating. Sapat na para matakot ang lahat ng naroon. Ang lahat ng mga sundalo mula sa sword camp ay maayos na nakikita na sila ay nakaligtas sa larangan ng digmaan. Habang ang kanilang mga mukha ay mapotla, ang kanilang mga anyo ay napanatili. Gayunpaman, maraming mga lalaki at babae na nakasuot ng mga uniforme mula sa Grand City ang nagsimulang umindayog habang nagsimula silang umubo ng dugo.